Good afternoon, everyone. Alam ko po, masaya na yun ang Diyos ngayong araw na to. And alam ko rin, this God is going to bless us all. This is one thing that's very unfathomable and mystery to me. Misteryo po sa akin kung paano ang mga tao manampalataya. I received a text early this morning and said, Father, nakapila na po kami sa Trinoma. Sabi ko, ha? Ang aga! Magmimisa pa lang ako sa Tagaytay. Kumain ka muna. Sabi, hindi na, Father, baka maubusan ako ng upuan. Sabi ko, paawaan ka ng Diyos. I just cannot get over this. But I know for sure, ang Diyos ang tumawag sa inyo. When I'm seeing this multitude of people, yun mo yung nasa kadululuhan dahil sa liit kong ito, yung iba kumakaway na lang, yung iba mahawak na lang sa akin. Kaya minsan ako'y nakukonsyos, sabi ko, magpapabango siguro ako. But I'm praying, and I'm hoping, and I'm always asking God, God, sana pag nakita ako, hindi ako ang makita nila kung hindi si Kristo. Kasi yun po ang mahalaga. And I want to let you all know that I'm just like you. Tao rin lang po ako, nagkakasala, mahina, very ordinary, ginamit lang po ako ng Diyos, not to heal particularly, but to be His mouthpiece to let you all know that these people is still healing up to this date. Para nakaka-relate ang tao eh. Kanina this morning, it was an incredible testimony. This man, sabi niya, Father, when I left home, ang asawa ko, hindi nakakabangon, may flu. But sabi ko, I will go to Monte Maria. Kasi naipangako ko sa kanila, we're supposed to go to Monte Maria and attend your mass. So, nung nagmimisa na po ako, ang sabi daw nung lalaking ito ay ito. In his heart and in his mind, he said, I need a sign. Lumapit sana sa akin si Father Suarez at tapikin ang aking balikat. Ay nandun po siya sa kadululuhan. So, dasal daw po siya ng dasal. Sabi niya, lumapit ka, Father, para gumaling ang asawa ko. For some reason, lumakad nga po ako ng lumakad. Hanggang sa Marats, malapitan ko siya, bigla na lang umiyak. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Bumalik na uli ako, sabi ko, babalik na nga ako dito, mag-iiyakan pa yung mga tao. And then, right after the Mass, when I asked them to give some testimony of healing, before he gave his testimony, he received a phone call and a text. At ang sabi ng asawa ay ganito, I don't know kung ano nangyari, nawala ang aking lagnat, wala na akong flu, malakas na ako. Ito po ay istorya ni Jesus with the centurion. A story of faith. Yung isa naman, ito, magugulat kayo. Yung isa nagbigay ng testimony, yung kanyang anak namatay. Patay na. Nabuhay. Nagdasal po siya. Diyos ko, buhayin mo po alam. Kanina, yung batang namatay na sa Monte Maria. Imagine that. Never in history, probably in the Philippines, faith, in the history of our religion, na in front of our very own eyes, we will be hearing and seeing the miracles taking place in our life. Ngayon po nangyayari, and we are all blessed. Bakit? Mahal po tayo ng Diyos. Sabi ko nga earlier,
this celebration of 1 year of anniversary, fiesta ni Santo Niño, babagsak ang grasya ng Diyos at pagpapalain tayong lahat. Sinasabi ko po ito not because gusto ko kayong bigyan ng false hope. What I'm giving you, what I'm telling you is kung ano rin ang sasabihin ni Jesus. In today's first reading, and I want you to listen to this. The people who walk in darkness have seen a great light. Upon those who dwell in the land of gloom, a light has shone. You have brought them an abundant joy and a great rejoicing, and they rejoice before you at the harvest. And men make merry when dividing spoil, for the yoke that burden them, the pole on their shoulder, and the rod and their task makers have been smashed. Tagalog, yung daw pong mga taong nabuhay sa dilim ay biglang nagliwanag na. Mga kapatid, tayo yun. Let us listen and claim it as our own. Parang ang Diyos ang nagsasalita sa inyong lahat na yung mga taong may problema, mga kapatid, malungkot, halos wala ng pag-asa, ang ating Panginoon ang nagsasalita, wala na kayong problema, ipinanganak na si Jesus, nasa atin na siya ngayon. The child is born to us, a son is given to us, upon his shoulder his dominion rests. Ipinanganak na po sa ating buhay si Kristo na siyang ating tagapagligtas. Mga kapatid, yan po ang totoo. Kaya po meron tayong tinatawag na pag-asa. Meron po ang tinatawag na kaya hindi po tayo dapat nalulungkot, hindi po tayo dapat nalulumbay, hindi po dapat tayo nadidepressed, do not be discouraged, do not be disheartened. It is the time of rejoicing. Alam po ng Diyos kung bakit kayo nandito ngayon. May sakit, walang pambili ng gamot. Kanina may umiiyak sa akin. Father, hindi ko po kayang magpa-opera, i-pre-over mo na lang po ako. So, i-pre-over ko. Sana hindi ka na ma-opera. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa kanya. Pero, kahapon, I was in Adamson University. Nag-speaker po ako sa PCP2. Ngayon, may isang babae lumapit sa akin, Father, 12 years na po ako hindi magkaanak, lumapit kami sa inyo. Ang sabi mo, huwag kang mag-alala, magkakaanak ka na. Aanak na po ako sa isang linggo. Salamat, Father. What I'm telling and what I'm giving you today is a word of encouragement. Why we need these words of encouragement? Kasi po, ang mundong ating ginagalawan ay cruel. Hindi niyo ba napapansin ang ating mga naririnig na balita ay masamang balita? May namatay, may na-rape, may nawala ng trabaho, may nasunog. I'm not saying don't listen to them or don't pay attention to them. What I'm saying here is there is this good news that we need to hear more than anything. And that the good news is Jesus is now in our lives. Buhay na buhay ang ating Diyos at binibigyan tayo ng pagkakataon na lumigaya. Alam niyo pa po mga kapatid, the very reason why Jesus was born? So that we will have an access to the Son of God. And because of that access, yung po mga may hernia, may mga cancer, may pag-asa na po tayong gumaling. Amen! Kanina, may nagbigay din ng testimony for the sake of those people who are outside. Ang sabi niya ay ito, Father, ako po ay taga-Florida, may stage 4 cancer. Alam niyo, Father, ano nangyari? Napanood ko kayo sa TV. Nagdasal po ako. At ang sabi ko, Father Suarez, pray with me. Father, umalik ako sa doktor.
wala na ang cancer. Ganyan po ang sinasabi sa ating pagbasa. The people in darkness have read the great light. Hindi po ako nagpapagaling. I have no power na pumasok sa loob ng television. But the fact that you hear the Word of God, the fact that you believe in this Son of God, pag naniwala po kayo sa Diyos na si Kristo ang makapagpapagaling, mula ngayon, magiging bagong tao na kayo. Yung mga galit ninyo sa inyong dibdib, yung inyong pong mga hinanakit, yung mga lito, tuliro. Marami po sa atin hindi alam kung paano mabubuhay. How to live life to the full. We do not know. Walang kailangan natin ng sense of direction. Umikit lamang kayo. Umattend ng misa, magdasal, and this God is going to heal you and help you mula sa araw na ito. Noong ako nagsisimang gabi, nagmisa po ako. At ito ang sabi ko, tatanungin ko nga kayo, sino dito? Kaya kasi in order for us to have an access to God's power, we need to pray. Kailangan po nating manalangin. Kung gusto nating gumaling, kung gusto nating mawala yung mabigat na ating nararamdaman, mawala yung takot. Ang tao po madaling matakot. Ang tao po madaling malito at masaktan. Napakarami sa atin dito. Sugatan. Wounded. We are wounded human being na hindi na wala yan sa isip. Maraming frustrations. Marami tayong pangarap na hindi natupad. Maraming nangako sa atin na hindi tinupad. Marami po sa atin nagpaasa. Yung mga inasahan natin, wala na. Baka sinabi nila, wala na. Isa na lang ang natitira. Ang Diyos na lang. Ang sabi ko ay ito. Gusto ninyong mabago ang inyong buhay? We need to pray. And the best time to pray ay pagkagising sa umaga. Sabi ko, taas ang kamay na nagdadasal sa umaga. Mabuti dito, mama, sana totoo ang sinasabi mo, ha? Baba, palakpakan natin ang Diyos. Pero, doon sa minimisahan kong ito, walang nakataas na kamay. Sabi ko, anong ginagawa ninyong pagkagising kung hindi kayo nagdadasal? May isang sumagot, Father, umiihi po. Oo na. Tapos sabi niya, pagkatapos mo umihi, anong ginagawa mo? Father, umiinom po ng kape. But this couple in particular took this seriously. Sabi niya, wow, Father. Kasi ito ang aking example Kung ano ang isipin ninyo sa umaga, yun ang mangyayari sa buong paghapon. Kapag ka po inumpisahan ninyo ng maganda ang inyong umaga, inumpisahan nyo ng tama itong bagong taon, buong taon maligaya. Buong taon ayos ang inyong buhay. Ang sabi ng mag-asawang ito ay ito, Father, simula nung napanginig namin na sa umaga kami magdadasal, ginawa namin, oh my goodness, Father, nag-iba ang takbo ng aming buhay. Kami mag-asawa, mas nagmahalan, kaming magkakapatid, nagkasundo-sundo, at ang aming negosyo, lumalago na. Amen. This child is born today. They name him Wonder Counselor, God Hero, Father Provider. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, more than anything, ay makaakyat tayo sa langit. Kayong mga nandito ngayon, God doesn't want you just to be healed. Wala kayong arthritis, carpal tunnel, madali lang yan. Ang inyong asthma, ulcer, cancer, madali lang yan. Ang pinakamahirap po sa lahat
ay ang magbagong buhay. Ang pinakamahirap po sa lahat ay ang inyong galit ay mawala sa dibdib at ang inyong kaaway ay inyong batiin. May nakatabi ako kanina yun doon. Alam mo, sabi niya sa akin, Father, nung ako una kita nakita, may nagmilagro ang Diyos. Sabi niya, anong milagro? Ba, Father, nung ako po'y umattend ng misa ko sa Trinoma, nung umuwi ako, bumait na po ang aking asawa. Higit pa dyan ang gagawin ng Diyos. Hindi lang ang asawa ninyo ang babait sa inyo, yung may mga asawa, yung mga walang asawa, magkakaasawa na. Hindi lang may gustong walang asawa. No. In this celebration, mga kapatid, God, tinatanong ninyo siguro, paano ba mahihil? Father Suarez, matagal na akong attend ng misa. Hindi pa ako nahihil. Ako'y nahihil. O sige. You want to experience healing? God wants you to experience His love. God wants you to feel that you are special. Yun na. God wants you to feel that you are important. Ramdam niyo ba yan? Kung gaano kayo kahalaga? Ramdam niyo ba kung gaano kayo kamahal ng Diyos? Bakit kailangan ito? Because that is the only way. You want to have an access to God's power? Because God's power is love. Because of the love of God, everything is possible. At kailangan natin ang pagmamahal upang tayo ay maging mabuting tao. Kaya kung kadalasan, hindi natin masisisi ang mga taong galit sa mundo. Nakakita na ba kayo ng taong galit sa mundo, yung laging nakasimango? Hindi nila alam, pag hindi sila nagbago, napakamahal magpaganda. Mahal talaga. It will spend so much money, but it is very cheap to be beautiful if we are with the Lord. Hindi po natin kailangan ang anupaman kapag ikaw ay nasa Panginoon, dahil mga kapatid, ang Panginoon gagawin lahat. He will do everything for you. He will remove in your mind. Tatanggalin ng Diyos yung tinatawag na madilim na pag-iisip. Pwede ba huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano? May mga Father, naging ugali mo na yun kung ano-ano aking iniisip na masasama. Kailangan mo yung exorcism. Marami. Tapos, ang karamihan sa inyo kung magsasalita ay masama, pwede ba mga kapatid? Bagong taon na, paawa kayo sa inyong sarili. Mula po ngayon, huwag na po kayong magmumura. Alam niyo pa po, ang taong palamura ay mumurahin. Cheap. At ang tao namang mapagmahal, mamahalin. Expensive. Yan. Ang Diyos, gusto tayo, dahil nga tayo important and special, we are not cheap. We are expensive. Kaya po tayo dapat magmahal. Kaya po dapat tayo hindi nagagalit. Kaya nga po ngayon, ang celebration natin ay, it is 1 year of celebration, a year of thanksgiving, a year of gratitude towards the Lord. Fiesta pa ng Santo Niño. Naku po, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay bababa na sa ating lahat. Kaya mga may cancer dyan, magaling na kayo. Meron po akong isang minisahan. Ewan mo ba kung ano pong nangyari doon? Lahat ng mga may goiter, lahat ng mga may bukol sa dibdib na wala. Ngayon po, dahil anniversary natin, lahat natin kakailangan, ibibigay na ng Diyos.
picture of that. Bakit niya ibibigay? Because we are special to the Lord. He gave His Son. And His Son is all we need. Ang kailangan lamang po natin sa mundo at sa buhay natin ay ang Diyos. And this is what we need to realize. Pag naghanap pa po tayo ng iba, ito ang umpisa ng tinatawag na kalituhan. We will be confused. Kung may problema kayo, mga kapatid, pwede ba ang tanongin ninyo at ang dasilan natin ay ito, Lord, let me do your will. Ano ba ang gusto mong gawin? Last week, nandoon po ako sa Indonesia. Nagbakasyon ako. Ako po ay napagod dahil Pasko. Meron pong Indonesia na nahil. All his life, he cannot smell. All his life. Tapos pumunta po ako ng Indonesia. Nung po nagpa-pray over, nakaamoy na. Dahil po nakaamoy na, yung buong pamilya na-convert, nagpapinyag, naging Katoliko na. And then, I went to Indonesia. Huwag kayong maiinggit kung saan sa Indonesia ako pumunta. I went to Bali. Wow! Nalaman ng pare, na ako yung nandun, na taga Bali, ang sabi ay, Father, mag-healing mass ka naman dito. Ang sabi ko, yung bakasyon po ako. Pero naawa naman ako. So, I started and I conducted a healing mass. But before the healing mass, this priest told me one thing. Father, cancer survivor po ako, stage 4. I'm about to go to Singapore for either radiation or operation of my prostate. Nagdasal po ako. Sabi ko, Jesus, ano po ba ang aking gagawin? Radiation or operation? Ang akin pong narinig ay ito, adoration. Ng adoration, ang pare pumunta ng Singapore at ang sabi ng doktor ay ito, hindi ko alam kung anong ginawa mo, hindi mo na kailangan ng operation, hindi mo na kailangan ng radiation, gawin mo na kung anong ginagawa mong tama. Adoration. So sa mga tao dito, yung mga wala pang sakit, yung hindi pa na-opera, huwag nyo nang hintayin na kayo ay mamili. Kung operation o radiation, mag-adoration na tayo. Amen. God is so good. Amen? So lahat na nandito ngayon, ako po'y natutuwa. Dahil punong-puno hanggang labas. Sabi ko, ano kayang agimat meron itong si Teddy King? Siguro nabalitaan na magbibigay ng roses. At mayroon pang prayer card. But one thing I know and I'm sure of, we're doing something right. May ginagawa po tayong tama sa lugar na ito dahil sinasamba natin ang Diyos. Dahil ito ang sabi niya from the very beginning in the Bible, and I go, seek ye first the kingdom of God, and everything will be given unto you. Amen.